The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all this name the light
goodness. Let us proclaim without dismay the light of the Lord for His goodness. Let us proclaim without dismay the light of the Lord for His goodness. And His
Good morning, Jesus. Blessed Monday, everyone. Good morning, Comfy Family. Yan, sa news, sa North, East, West, South, pati sa ibang dako ng daigdig. Oo, pati sa ibang bansa. Andiyan ang Japan, saan pa? New Zealand, Canada, Australia, Chicago. Sila David, sila Ella. Italy, buongiorno. Sa Qatar, sa Brunei, nandyan ang mga taga Los Baños sa Brunei. Meron ba tayo sa Turkey? May Wala, pumunta. magkakaroon. May pumunta sa Turkey pala. Ditas Ortega sa Turkey. Kamusta na kaya yung si Sister Ditas, no? Yung Bayview, di ba? Tama ba ako? Sister Ditas, di ba? Siya yung magaling mag-gitara, di ba, Sister Ne? Oo. Uy, ang tagal Lourdes na. Mansion. Lourdes Mansion. Sino sa Bayview? Si Sister Offie, si Pastor Rapi. Hindi. Nung may prayer meeting pa rin tayo ng Bayview eh. Sino ba yan? Sino ba yung coordinator natin dati dun sa Yung Bayview? tiga sa US Embassy, di ba tumatawid sila? Yung tumatawid sa US Embassy. Basta nagkaroon pa tayo ng prayer meeting doon sa Bayview Hotel. Oo. Thank you, Lord. Gano'ng katagal na yun? Ang ganda ng t-shirt namin, oh. For His glory. Yung katatapos nating 43rd year anniversary. It Pwede is po kayong for His glory. Oo. Pwede kayong mag-order po nito, mga kapatid. Kung gusto ninyo, oh. Ayan. Sa CSM Bookstore. Oy, may bookstore na. Bookstore and store lang pala, hindi bookstore. CSM Store. I-ano nyo lang yung gusto ninyo, yung size ninyo. Ang suot ko is XL. Gusto ko kasi maluwag. Ako? Yung kay Pastor, large. Large. Oo. Mag-place lang po kayo ng order sa mga CSM sa core. Mura lang. Yan. Mura lang yan. Ang ganda, oh. For His glory. Kasi maraming nakakita nito dun sa, yung prod team kasi nakasuot ng ganito. So, gusto daw nila, pwede po kayong umorder sa CSM store, mga kapatid. Ayan, ha? Ganda, oh. Ganda-ganda, oh. Ayan. Ay, sabi ko nga pala, magpapagawa ako nito ng kulay royal blue. Oh. Royal blue yung t-shirt. Kasi royal blue yung ating album cover. Opo. Oh. Siya nga pala, Ano? sa hindi maka-play nito sa inyong cellphone, si Sister Jerlyn, bumili siya ng OTG sa Shopee. Ano yung OTG? Hindi OTG. Bumili siya ng adapter. Yung OTG kasi pwede nilagyan ng laman yun. Yung kanya ay adapter lamang. From USB to kung ano man yung inyo, kung Type-C siya o lightning bolt, ganon. Baka hindi pa nila nasusubukan siguro kaya wala nagko-comment pa kung tumutugtog o hindi. Nung una, hindi nga nila mapatunog. Ah, Sa cellphone nyo po, bumili kayo ng adapter. From USB to kung ano man po ang saksakan ng cellphone ninyo. pwedeng ilagay sa speakers na malaki. Tapos binu-Bluetooth nila sa speaker nila. Pag tumutunog na sa cellphone nila, ibu-Bluetooth nila sa malaking speaker. Wala nang connection. Wala na ba Paano di kayo mahirapan? Bluetooth na nga pala ngayon. Ano? Oo. Yeah. Natuwa na sila kasi nung una, hindi sila natutuwa kasi wala daw. Sabi, walang laman. Yung new album lang Walang natin. laman o walang tunog? Para kasing wala siyang laman pag binuksan mo kasi hindi siya tumutunog.
Pero meron po yun. Ang problema po doon ay yung player po ninyo. Kasi nagpe-play naman daw yung the rest of the album. Kasi naka-MP3 lang po yung iba. Parang universal yun, mga kapatid. Kaya yung ating ano Yung tawag atin doon? kasi naka-WAV file. Para po maganda yung mga kalansing-kalansing. Oo, para maganda yung quality ng sound. Nilagay po natin yan sa WAV file. Kaya yung iba daw, para mapatunog, bibili na lang ng Apple. Bas hindi nga siya masyadong tumutunog sa Apple kasi maarte si Apple eh. Sa Android pa nga yan, Alam mas ko kung saan tutunog tutunog eh. yan. Saan? Sa cellphone ni Minister Ernie. Minister Ariel, dito kayo. Minister Ernie. Yung cellphone ni Minister Ernie. Pagka ano nasasanay ako kung saan ako natingin, nandun yung tao. Si Ariel hinahanap ko eh. Pagka natingin ako dito. From USB to Type-C. Ayan. Ganito po yun, oh. O, di ba? Kala mo naman makikita nila. Sige, lalapit. Hindi. Eto lang, sa t-shirt ko na lang itatapat para kita nila. Ayan po. Ayan. Uy, meron Ganyan tayong... lang po, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Iyan po ay adapter. Ito. From USB to Type-C. Yung mga bagong phone kasi, Type-C na ngayon, labas. Ayan. Isusuksok nyo lang po dito yung USB natin. Tapos ito naman ang ilalagay nyo sa cellphone ninyo. Oo. Yung mga bagong phone, naka-Type-C na po yung dulo. Pero kung hindi pa, marami po niyan. Iba-iba yung natito sa kabila. Pero yung kabila niya, dapat USB lang. Magkano to, Nold? Mura lang yan. Sobrang mura lang po niyan sa Mura lang yun, oo, mura lang. Yung mura, hindi masyadong tumutunog. Ay, pray muna tayo. Pag-pray muna tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Amen. Lord, good morning po, Lord. At napakaganda ng paggising. Salamat po, Lord, sa buong kahapon na kayo ang nagbantay ng asiwa ng mga gawain. At itong buong araw na to, Lord, kayo po ang maluluwalhati na show us your ways, your path, lead us to the truth all the days of our lives. Salamat po, Lord, at ngayon, your word is our spiritual food, our strength, our very life. Kayo po manguna sa aming lahat at mga nagbabiyahe, papunta sa kanya-kanyang trabaho, travel mercy, cover them with your most precious blood hanggang makarating sa trabaho. And we are the salt and light sa lugar na aming mapupuntahan. Again, Lord, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. And may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng bagong series. Start natin today. Hindi lang series. This is our 44th year Theme. and our theme ngayong pagpapunta ng 44th 44th year. ay commitment, di ba? Sige. Commitment to a deeper life. Kasi, Christian life. deeper spiritual life. Ayan. Commitment to a deeper spiritual life. Yan po yung magiging theme natin, mga kapatid. Kasi po, hindi na po kasi tayo playing church.
Of course. Nagkakaedad na tayo. Another diba? word sa commitment, sana vow, pledge, promise, Oath. oath. Ayan. So, Covenant. covenant. So, sa pagpunta na nga ngayon, 44 years, ano ba ang promise mo, commitment mo, vow mo kay Lord? Naku, itong pag-uusapan natin sa akin medyo, hindi lamang ito dapat sasabihin, dapat ipamumuhay, at sa awat grasya nga, igagawad, Beth? Oo, tama. Pwede kasing masabi lang, Oo, tama. Pero bago ang lahat, ang atin munang memory verse of the week. Oo. Kasi po, maraming mga tao ngayon, churchgoers, pero churchgoers lang. Maraming mga, they just go to the church, kaya churchgoers. Ito yung mga tao na parang they grow old in the church, but they don't grow up. Oo. Baliwala kasi ang quantity kung wala ring quality. Dapat ang ating goal, ang discipleship kasi dapat ang goal nito is to, Be like Christ. makapag-produce ka ng Christians ng may quality. Ito yung mga Christians na nagmamature, may nababago. May nakikitang maganda, may pruweba na may ginagawa ang Diyos sa buhay niya. Dapat ganun. Kasi, ang masakit ding marinig na meron kang mga kasakasama sa church, tapos biglang sasabihin ng ibang tao, ganyan na yan, tanggapin mo na lang na ganyan yan. Parang hindi maganda siyang pakinggan na tumanda na ng ganyan yan, pinagtsatsagaan na nga lang namin. Parang masakit marinig yun, kahit hindi ikaw yung sinasabihan. Pero kung ikaw naman yung tao, there must be something in you na nakikita nila, kaya sila nakakapagwika nga ng ganun. Lahat naman tayo po may nasasabi yung mga tao, pero pakinggan din natin. Kung ito'y makakabuti naman sa atin, change, oo. Kung sa tingin mo naman na hindi naman, di ba kung pakinggan, di ba? Pero maganda po kasing yun nga kasi yung t-shirt natin, for His glory eh. How can you be for God's glory kung ganun ang sinasabi nila sa iyo? So, ang pinaka-theme nga natin sa ating 44th year anniversary is, 44th year? yes, 44th na. Sige, 44th na. Ginugulat na naman ako eh. Yung papasok. Yes. Yung goal natin for our 44th year anniversary, lumago lahat tayo. Commitment to a deeper spiritual Christian life. Oo nga, no? Mahirap kasi ang isang Kristiyanong walang spiritual power na daladala. Lagi kang talunan pag walang spiritual power. Ngayon, pag-uusapan natin Kailangan ngayon. overcomers. Oo, hindi ka nga makaka-overcome kung wala kang spiritual power. Kaya So, kailangan, magkaroon tayo ngayon ng sabi nga ni Pastor, vow or commitment para magkaroon tayo ng promise sa sarili natin at saka kay Lord para makuha natin itong spiritual power na to at itong magiging daan para lumalim yung ating spiritual life, yung ugnayan natin sa Panginoon. Yung mga kapatiran ngayon, ano ba yung commitment mo, halimbawa, sa atin, sa Comfy family, ano yung commitment mo na for you to have a deeper spiritual life? Ano yung i-commit mo? Para bagang may naalala ko din sa pag-uusapan natin eh. Yung kanta ni Eddie Peregrina.
So, sorry, hindi ko pala nabanggit yung ating memory verse muna of the week. Nakakalimutan natin lagi. Hebrews 6:1. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Ang ganda niyan. Hebrews 6:1. Sa Isang Tagalog, verse lang, isang verse. isang verse lang ulit yan, pero mahaba. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Ngayon na perfect na verse para po sa ating theme na to na a deeper spiritual life in Christ. Yan. Sige, Nakalimutan Beb, ko go na yung ahead. kay Eddie Peregrine ng kanta. Ano ba naalala niyo kanta na? Parang kasi meron tungkol sa promise. Limutan ko na tuloy. Ano bang kanta ni Eddie Peregrine ang may promise? I pledge loyalty to Jesus. Hindi, nakalimutan ko na. Kaninang madaling araw, nung nag-aaral ako, may kanta siya eh. Eddie Peregrine na talaga. Hindi, parang merong, parang may broken, Parang may yung broken. boses, Hindi yung boses broken Eddie Peregrine, promises. pero yung kanta parang hindi eh. Hindi i-break yung promises. Ano ba yan? Nakalimutan ko na. Well, anyway. Meron ba? Ba't kung meron ganun, ba't di nila alam? Meron. Ba't di alam ni Arnold yun? Dapat, di ba, alam ni Arnold yun kung may kanta nga Dito tulungan ganyan. ako ng mga nakakapakinig. Ano po daw ba ang kanta ni Eddie Peregrine na merong kinalaman tungkol sa promise? Ha? O Promise Me? Hindi, meron Eddie Peregrine yan? O yun daw, Ano O daw? Promise Me. Anong lyrics niyan, Jen? Ayun! My Ayun! place of love Galing. cannot be broken. Ayun! Naku na! Yan ba yun, Jen? Oo. Yung pledge kasi, Hindi. vow, pledge. So, for me kasi Ayan daw. may kaunayan to sa aking tatalakayin kasi nagagawa ba talaga natin ito? Oo, ang galing. Hindi, pledge ba? Para Oo, pledge. Alam mo, Tama. meron akong Isang ibig sabihin meron akong ng gustong oath. umawit nito. Sino? Si Brother Bong. Brother Bong, you are here? Where are you? Hindi daw niya alam yung kanta. Hindi. Pag kinanta niya yan, yung kuhang-kuha niya yung ano. Oo. Bungayin na yun ng mic ko. Sige. Let's welcome Brother Bong as our interpreter for today. Peregrine. Kuhang-kuha niya yan. Kahit hindi ko. Yun. Ulit. Ayan, meron na. My pledge of love cannot be broken. Yun lang din ang alam niya. Ako rin yun lang ang alam ko. Hindi ko na alam ang kasunod nun. Hindi, ako rin naman. Alam mo kung yun sino- lang ang alam kong lyrics. Alam mo sino nakakaalam niyan? Sino? Si Michael. Bakit? Sumasagot? Oo, my place of love cannot Ano be yung broken. ano yung susunod si na Sister lyric? Jocelyn Denaco. Oo. Si Father, si brother, si Patrick Besite. Si Marla Lita, alam niya pala, my pledge of love cannot be Ano broken. yung susunod na lyrics? I know. Sige nga, Oh, Brother Bong. hindi ko rin alam kasi hindi pala si Eddie Peregrine. Ay, hindi pala. Sorry. Si Edgar Mortiz. Edgar Mortiz pala. Mm-mm. My pledge of love cannot be broken. Like precious jewel, hindi ko alam mga ano eh. Ano yung chorus yan? Basta yan. I believe it's
there with you forever. Yan pala yan. Sa akin, Death could not take you away from me, 'cause I'll take your love with me. Promise me that you will be true to me eternally. Oh, yan pala yun. Kasi yung akin, sa'yo na muna, mamaya na ako kung bakit. Kasi, di ba sabi natin, ano ba yung pledge mo? Ano yung commitment mo? Ano yung promise mo? Ngayon, papunta na tayo ng 44 years. Individually, kanya-kanya tayo. So, pag sa bukas, meron din. Sa Huwebes, meron din. Ano yung kanilang personally. Kasi pwede mo namang maituro yung mga napapag-aralan natin, doctrinally. But ikaw, ano ba talaga yung ikukomit mo, ipe-pledge mo? Ako eto, pero sabi ko nga, hindi lang dapat sasabihin nga. At awat grasya para isa pamuhay at igawad sa iba. Naku, grabe. Kaya yung habang nag-aaral nga, naalala ko yung kantang My Pledge of Love. Kasi commitment, pledge, oath, vow. So tayo ngayong 44 years, ano ba yung iyong pledge kay Lord? Naku, nga, grabe. No? Oo. Ikaw na una kaya mauna. Okay, sige. Sige. Marami kasing mga tao, ayaw nilang gumagawa ng pledge or commitment. Kasi sabi nung iba, masyadong legalistic yan. Gusto ko, lang ako, yung malaya. Ayaw ko nang meron akong nakatali. Ayan. Sabi nung iba, ayaw ko nang nakatali. Kaya ako pagka okay na ako sa relasyon ko kay Lord, ayoko nang gumawa ng vow. Kung ano yung may offer ko, yun na lang yun. Maraming mga taong ganon, hindi ba mga kapatid? Pero kung tayo po ay concerned na magkaroon tayo ng spiritual improvement, like kailangan mag-gain tayo ng new power, new joy, hindi ba? Yung magkaroon tayo ng bagong personal na revival within our heart, kailangan meron tayong commitment na gawin. Alam mo ba kung bakit kailangan mong gumawa ng commitment? For accountability rin kasi yun. Tsaka pag meron kang commitment, you see to it na matupad mo yun. Kaya sa ating spiritual life, kailangan magkaroon tayo ng ganun sa relasyon natin kay Lord. Meron kang commitment dapat. Parang halimbawa tayo, ang sabi nung iba, pagka kasi may commitment ka, hindi ka na malaya. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ang mga taong nagko-commit, parang they can be free if they want to. Parang tayo, kinumit natin yung ating buhay kay Lord. Kinumit natin na all our life ay magse-serve tayo kay Lord. Hindi ba? Kinumit natin yan sa Panginoon. Hindi ba tayo malaya? Malaya. Alam niyo kung bakit? Pwede ka namang umalis anytime you want eh. So you still have the freedom. Pero, yung commitment kasi na yan, na ginawa natin sa Panginoon, the truth is, hindi naman tayo rin ang nagfulfill niyan. Ang tao pag gumawa ng commitment, bago lumubog ang araw, nakalimutan niya na yon. Pero dahil alam natin na mismo ang Diyos ang kumikilos sa atin para matupad natin yung commitment na yon, malaya tayong gumawa ng mga ganon. Ng promise kay Lord at commitment kay Lord. Kasi alam natin, nandiyan naman si Lord para tulungan ako na tuparin yun. God is working on me. Sakantayin nga natin yan. Philippians 1:6 ba yan? 2:13? God is working on me to do His will. God is working on me to do His will. His word sustains and delivers me from fear to faith. God is working on me to do His will. Sa Tagalog, kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Kalooban niya ang siyang nasusunod. Salita niya'y nagpapalakas, ako'y walang takot. Kumikilos ang Diyos sa buhay ko.
Amen. Ang fear kasi ng tao to make a commitment is that they may not fulfill it. Yun kasi ang fear nating lahat, hindi ba mga kapatid? Pero ang kagandahan naman ng meron kang commitment o meron kang vow or promise na ginawa, parang lahat ng action mo directed towards that promise. Kasi para sa'yo, pinangako ko yan kailangan kong matupad. Napansin niyo po ba tayong mga manggagawa? Kinumit natin na buhay natin ngayon, hindi natin gagamitin sa anumang bagay kung hindi sa paglilingkod lang kay Lord. Hindi naman tayo pinipilit na magstay dito Pero, nagstay pa rin tayo. Sumalaya pa rin tayo na gumawa. Ang totoo niyan, kaya tayo nananatili pa dito, hindi dahil sa committed ka dun sa pinangako mo. Kung hindi, natutunan po natin na whatever oath or promise that we make kay Lord, isa siyang bagay na Agreement, Dalawa bumabalik kasi. din para sa kabutihan natin. vow agreement kay Lord. Oo. Parang ang totoo po nun, yung mga vow that we make to the Lord, tayo rin ang nagbe-benefit. Yan. Tayo rin ang nagbe-benefit pag meron tayong mga vow na ginawa kay Lord. Tignan ninyo tayong mga manggagawa. Napatunayan natin na wala palang kasing saya ang buhay na naglilingkod kay Lord. Kaya nga kahit na yung sweldo mo dati mas malaki kesa sa tinatanggap mo ngayon, okay lang kasi meron palang buhay na mas masaya kesa doon sa buhay ko dati na akala ko yun na meron akong magandang trabaho, meron akong ganun. Napatunayan natin. So, doon sa commitment na ginawa natin kay Lord, tayo rin ang nag-reap ng harvest. Kahit umulan, umaraw, bumagyo. Kaya ngayon, ganyan tayong maglingkod May kanta to, di ba? Kasi ano na tayo yung Kahit yung time na kasi tayo, kaya... Ha? Time na? Oo. Kaya dinidire-diretso ko na kasi So, Ano yun? Sinabi ko lang, umulan, umaraw, bumagyo. Nawala ka na sa bagyo. Natangin ng bagyo. Sige. Commitment. tayo din ng nagre-reap ng harvest. Kaya, nakakapagpatuloy tayo sa commitment na yun. Naku, nakakaganda pala sa akin ito. So, at the same time, kapag meron kang ikinumit kay Lord, may mga bagong discoveries ka. At yun ang nagdadagdag, nakahanap ako ng panibagong kaligayahan. Nakahanap ako ng panibagong power. Nakahanap ako ng panibagong na hindi mo akalain na makukuha mo nung hindi ka pa naggagawa ng vow kay Lord. So yes, opportunity to level up sa ating relationship kay Lord. Okay, only carnal Christians do not make vows or promise or oath or commitment to the Lord. Kasi pag carnal ka, 50-50 ka. Minsan nandyan ka, minsan wala ka, minsan pinamumuhay mo yung salita ng Diyos, there are times na hindi. Yun. Carnal ang tawag doon. And a carnal Christian refuses to make a vow or oath or promise to the Lord kasi sinasabi nga niya, I want to be free. Are you really free? Kapag ganon, parang hindi kasi wala kang kalayaan na ibigay mo yung buhay mo kay Lord. Ang tawag daw po doon ay a Trump Christian. Hindi si Trump. Alam niyo kung ano yung Trump? Paggala-gala. Oo, paggala-gala ka lamang na Christians. Alam niyo itong mga ganitong Christians daw po, they use the grace of God as their license para hindi gumawa ng commitment sa Panginoon. Bait naman si Lord Punong-puno naman siya ng grasya Yun ang naging lisensya nila. No? Pero, yung mga tao na nag-commit kay Lord, mas gusto nila yun na they are bound to that commitment. They are bound to that oath kay Lord. Meron silang kalayaan to choose na, ay gusto ko meron akong commitment kay Lord. Kumbaga nakatali ako.
Parang tayo, gusto ko yan, nakatali ako sa paglilingkod kay Lord. Parang mas okay nang mamatay ako dito na naglilingkod kay Lord kesa naman sa nasa labas ako na wala naman. Napatunayan na rin naman natin yon. So yun po mga kapatid. Now, ito pong mga i-discuss po namin ni Pastor. Bilisan ko na lang yung akin. Ha? Sa next week na ako. Hindi naman. Hindi naman. So, ang unang-una po nating vow or oath na kailangan po nating gawin is that from now on, I will deal with sin thoroughly. Number 1, deal with sin, kasalanan, thoroughly. Nasa generation po tayo, mga kapatid, na ang kasalanan ay marami ng mukha at marami ng pangalan. Oo. Minsan, yung mga guilt feelings natin, mas gugustuhin pa nating umupo sa isang sofa at sabihin lahat yon sa isang doktor na hindi ka namang kilala. Therapist. Rather than dumiretso ka agad sa taong nakakakilala sa iyo ng buong buo dahil siya ang may gawa sa iyo at meron siyang power to forgive your sin. Napakadali lamang gawin nun, pero mas prefer pa nung maraming tao na pumunta sa mga therapist. Hindi nga alam ng tao yung kung saan nanggagaling yung mga pinagsasabi mo, di ba? Kung ano ka, So, ginagawa natin. Tapos yung iba, ginagawa nilang yung sin na nagagawa nila kasi nagkaroon ako ng trauma nung bata ako. Maraming mga yung mga, alam niyo po, sa totoo lang, yan yung mga guilt feelings natin na ayaw natin i-confess kay Lord. At ayaw nating sabihin na kasalanan natin yun. Nilalagyan natin siya ng label, nilalagyan natin ng ibang pangalan, nilalagyan natin ng ibang mukha. Nira-rationalize natin. Ngayon nga ang lagay, pag naglagay ka, ang bribery nowadays, ang nagiging pangalan niya na ay pangmerienda. Love offering sa mga Christians. Hindi naman lagay yun. Binigyan ko lang ng love offering. But the truth is, pag inamin natin, hindi ba, bribery din yun. So, yun ang generation natin ngayon. That is why minsan, ba't ganitong spiritual life ko? Parang walang nangyayari. Parang ang tagal-tagal ko na rito. Parang tuyot na tuyot pa rin ako. Pwede bang yung the motive behind na pwede naman yun. Pwede naman yun. Ang Diyos ang nakakaalam nun. Pero sa aminin man natin o hindi, sometimes nilalagyan lang natin ng ibang pangalan. Pero alam niyo kung paano niyo malalaman, mga kapatid. Kahit anong kumbinsi mo sa sarili mo na love offering lang yon, may nararamdaman kang mali. So ibig sabihin, mali ang motive mo behind. meron akong karanasan. Okay. Ang karanasan sabi, pag-pray nyo na lang ako. Di totoo. Nung humingi ng tao, ay mali po. Mali yung aking pagmamaneho. So, sabi ko, yun na nga, patawad po. Pero doon sa iba naman, binibiro ako, sabi, sa palengke. Kasi patawad po. Sa palengke daw ako pumunta. Tapos meron naman pagkakataon na, siyempre, kung tikitan nyo na lang po, pero patawad po. Tapos sabi, sige, pag-pray mo na lang ako. Ngayon lang naman. Okay. Oo. Parang si Brother Michael, ang daming comment eh. Hindi, yung comment niya dun sa my pledge, para daw kasing yan. Sabi niya, yung iba daw kasi, yung committed sila na papalit-palit ng church, sabi niya. Sabi niya, ang commitment daw, parang sa marriage yan. Alam nga naman daw, papalit-palit ka ng asawa. Dapat committed ka lang sa isa. Yun lang yung niya. May tawag nung kanina. unang panahon dyan eh. Kung sa world, may tawag, bar hopping. Ngayon naman, ang sabi nila, church hop. Pwede bang merong ganun. Pwede bang tawag diyan? Pagbigay ng analogy. Pero si Lord naman ang pipili ng isang kapapalooban mong koinonia
na ikaw ay lalago. Mag-grow. Yan nga sabi Oo, niya, yes, we are committed to God. But God made a church for us to grow spiritually. So we need to stay in one community to grow. Kasi kung papalit-palit ka daw, ayun. Pag nabubunot, may dyan mo, nakatanim na. Pag bubunot, lipat, may posibilidad na pag binunot yung tanim, Mamatay. may posibilidad. Si Lord naman, magpe-pray, talagang ilalagay ka sa isang, di ba sabi, doon sa kahapon, to the church of God at, ayan, you remember? Maski naman po sa Bible, may mga kanya-kanyang ano din yun. Meron sa Corinth, meron sa Philippi, di ba? Iba-iba din. So, yun nga po, if we want to gain spiritual power, we must deal with sin thoroughly. Huwag po nating bigyan ng fancy name ang kasalanan. Pagkakasalanan, kasalanan, i-treat po natin siya as kasalanan. So, ang sin po kasi, mga kapatid, ano na to ancient enemy of the soul. At hindi siya nagbago. Ang kasalanan noon, kasalanan pa rin po hanggang ngayon. Kaya kailangan po natin siyang i-deal firmly sa buhay po natin, mga kapatid. Kasi, ang sabi po sa Romans 14:17, may kanta tayo, the kingdom of God is not meat nor drink, but righteousness, peace, and joy. So, yung righteousness po natin na bilang mga Kristiyano ay pag-ukulan natin ng pansin. Kasi, maraming mga churchgoers, pumupunta lang sila kasi naliligayahan sila, pagka nakakakita sila ng maraming tao, ang saya-saya daw, granted, talaga namang masaya sa church. Pero kung yun na lamang po ang ating palagi ang dahilan, ba't tayo nasa church? Paano kung hindi na masaya? Wala ka na? Ang number one po natin na dapat, kaya mo gustong pumupunta sa church, ay dahil lumalago ka doon. Kasi minimit mo ang Diyos doon. Tapos nagbabago yung buhay mo, nagiging makatuwiran ka sa pamumuhay. Kasi sabi nga rito, hindi lang po puro let's be merry, gano'n na puro saya-saya lamang. Pag-ukulan natin ng panahon at pansin, yung righteousness po natin. Kasi dun po nag-uugat ang mga joy natin, ang peace natin, lahat po ng mga hinahangad natin na maging karakter natin, dun nag-uugat sa pagiging makatuwiran po natin, mga kapatid. And sabi sa Ezekiel 18:4 and verse 20, the soul that sin shall die. Kaya we have to deal with sin thoroughly. Hindi po ako nagpipreach dito ng sinless perfection because no one is perfect. Kaya nga kahapon yung lesson natin, are you a sinner or a saint? We are both. Kasi kahit tayo ngayon, mga Kristiyano na, nagkakasala tayo, pero iba po yung nagkakasala kaysa sa namumuhay sa kasalanan. Hindi ba? Yung nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Ngayon, human nature, nandyan po lagi yan mga kapatid. Kaya nga pagka hindi tayo napupuspos ng Espiritu Santo, lumalabas yan. Nagkakasala tayo. Kahit napakatagal na natin. Siguro yung sinless perfection, we will never achieve here on earth. Oo. Kaya we are sinners and at the same time, we are saint kasi dinedicate natin yung buhay natin kay Lord. Nag-decide tayo na i-commit natin yung buhay natin to follow Christ. Pero hindi tayo nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Pagka alam mo na nagkasala ka, mabalik tayo agad kay Lord. So, wag nating bigyan ng fancy name. Kasi kapag may fancy name, like si Satan, call Satan Satan. Don't call him with a fancy name like Taning, yung mga gano'n na pinapaganda pa natin, mga kapatid. At the end of the day, si Satanas pa rin siya, kahit na ano pa pong pangalan ng ibigay mo. It is the same with sin. At the end of the day, kahit sabihin mong love offering yan, pang merienda yan, kahit anong
ibigay mong fancy name sa kasalanan, at the end of the day, it is still a sin. You still committed sin. Ang mga Kristiyano ngayon, meron tayong maling notion na kapag pinangalanan natin ang kasalanan natin, parang hindi maganda. If you are jealous, call it jealousy. If you are envious, call it envy. Huwag mo siyang tatawagin na, hindi, gusto ko lang naman mapabuti. Sa kakatago natin at kakabigay natin ng ibang pangalan sa kasalanan, hindi natin siya, parang natin siya, menos natin siya. Kasi parang napaka-light ng mga kasalanan, pangalan sa kasalanan na binibigay natin, hindi ba? Kaya tuloy, yung pangalan, yung fancy name na binigay mo kay kasalanan, medyo magaang siya sa tenga mo. Kaya hindi mo siya dinideal drastically. Ang totoo, you have to deal with sin drastically. Hindi ba nung unang panahon, pag alam nila na nagkasala sila, kaagad-agad pinapashave nila yung ulo nila. Tapos pinupunit nila yung robe nila, nagsusuot sila nung sako, tapos talagang ipinapakita nila sa Diyos na nagkasala ako, Lord. Yung iba walang tigil ng kakaganon sa dibdib habang luhod. Yun, parang ang drastic naman talaga nun. Nagkasala ka lang, ipapakalbo ka na agad. Hindi po literal na ganun ang gagawin natin. Si Kuya Ernie, wala nang problema doon. Si Cap, wala na rin problema doon. Pag nagkasala, hindi sila kailangan magpakalbo, di ba? Ang ibig ko lang sabihin, literally na nalalaman na ginawa yan. Talagang sorry siya. Pumunta sa bahay, bumabagyo nung, basang-basa siya. Tapos, nagpakalbo. Tapos, hindi totoo to. Tapos humingi ng tawad doon sa kanyang nagawa. Literally to. Oo, pero hindi ko nasasabihin kung sino. Pero yung sinasabi mong oo, parang talagang sising-sisi siya sa kanyang, kasi siyempre meron, sa akin, alam din niya yung Word of God doon sa Old Testament na talagang literally. Pero salamat sa Diyos, meron tayong 1 John 1:9, Oo. Kaya, aminin natin, tawagin natin kung anong pangalan ng mga kasalanan natin na gusto nating matanggal sa atin, na gusto nating i-deal. Be specific, tama. If you are resentful, sabihin mo, yung resentment, Lord, alisin mo sa akin. Kaya maraming tao sumasabog na lang ngayon eh. Kung alam niyo kung anong magandang tawag sa resentment? Righteous indignation. Alam niyo, nung anniversary natin, gusto kong lagyan ng magandang yung inis ko. Gusto ko lagyan ng magandang pangalan yung inis ko dun sa sound system natin. Anong pangalan? Gusto ko siyang gawin ng righteous indignation. Alam nyo, napag-aralan ko, si Lord lang ang pwedeng may righteous indignation kasi siya lang ang righteous. Kaya nga righteous, are you righteous? Hindi. Hindi ka pa pwede. Hindi mo pa pwedeng sabihin na righteous indignation yon. Kung sasabihin na the righteousness of God was imparted to me, imputed. Motive behind pa rin ng motive behind pa rin. Oo. So, kung may resentment ka, tawagin mo siyang resentment. Lord, may resentment ako. Kasi akala nating mga Kristiyano, kapag sinabi, Lord, iinggit ako, akala natin magbabago yung tingin sa atin ni Lord. Kaya ayaw nating sabihin na naiinggit ako, Lord, nagkagalit ako, Lord. Alam niyo ba kahit di niyo naman sabihin yun, alam ni Lord yun? And yet, mahal ka pa rin niya. Walang nagbago sa paningin niya sa'yo. So, for your sake yun, mga kapatid. Kung ikaw ay galit, sabihin mo, Lord, nagalit ako kanina eh. Lord, nainggit ako kanina eh. Yung Word of God ang magiging panghugas mo. Yes. Sa Epeso, do not get angry all day, di ba? Para at least, dahil sa Word of God, i-remind sa'yo ng Holy Spirit, hindi ka na magagalit. Oo. Kasi Epeso 4:31-32. Parang ganun, Kailangan natin Yun siyang... ang maghuhugas. Kailangan natin siyang i-deal in the light of the Scripture.
yung ating kasalanan, mga kapatid. So, napakatagal na pong ginagamit ni Satan yan para para behagin tayo o kaya ikulong tayo diyan sa mga paniniwala natin o kaya diyan sa mga pagtatago natin. Kinukulong niya na po tayo. And dealing with sin is important for us to gain spiritual power dahil po, mga kapatid, hindi ka na makakalaya, hindi ka na step forward, hindi ka magpo-progress sa kinalalagyan mo hanggat hindi mo dinidil yung mga kasalanan na yun. Alam mo, natutuwa nga ako doon sa sharing ni Brother Bong dati. Alam niyo, maraming nagsabi sa kanya, ba't mo sinabi yun? Ba't mo inamin yun? Also, Brother Ernie, ba't mo sinabi yun? Alam niyo mga kapatid, isang pamamaraan po yun para matanggal ang hold ng enemy sa'yo. Wala nang ma-accuse sa'yo kasi sinabi mo na Oo, ganun ako. Hanggang ngayon, hinihingi ko pa rin ng grasya kay Lord John at hanggang ngayon, binabago pa rin ako ni Lord dun sa area na yun ng buhay ko. Ano pa i-accuse niya sa'yo? Ikaw ganyan ka. Oo nga, sinabi ko na, ganyan ako. Wala na. Para alam din ng Diyos kung no i-deal niya sa'yo, although alam niya. Kasi alam niyo kung ba't kailangan sabihin pa rin natin sa Kanya kahit alam niya. Humility po kasi yun Are you humble enough to admit before God na ganito ako, Lord? Lord, ganito po ako. Lord, ganito po ako. Oo Alam nyo, napatunayan ko dun sa transparency natin. Akala natin, ang transparency is, eto ako, Lord, hayag na hayag sa'yo. Hindi pala. Yung lesson na transparency natin, kahit magtago ka kay Lord, you are still transparent in the eyes of God kasi God can see through and through you Kahit magtago ka, kitang-kita niya. Ang transparency pala, pagka sa spiritual life mo tinignan is, di ba ang salamin pag transparent, nakikita mo kung ano yung nasa likod? Ang transparency pala, when people look at you, hindi nila nakikita yung ikaw. Ang nakikita nila, the man behind you. Si Jesus Christ. Kasi transparent ka. Yun ang transparency, mga kapatid. When people see you or look at you, they see the man behind you. Si Jesus yun. Kaya pagka sinabi, ba't ka ganyan? Nakikita nila yan, kaya nagbago yung buhay mo kasi transparent ka. Kita nila, ay, si Lord pala ang dahilan, kaya siya ganyan. Yun ang spiritual transparency. O, di ba? Dalawa na ang naging topic ko ngayon. So, ganun po ang gawin natin, mga kapatid, no? We have to deal with sin drastically or thoroughly because it can separate you from God. Number 1 yun. And it can harm others. Hindi lang ikaw ang masasaktan kapag ka hindi mo dinil ang kasalanan sa buhay mo. Pati yung ibang tao na nadadamay sa ginagawa mong kasalanan. Tignan nyo ang isang tatay na nagkasala. Halimbawa, nagkaroon ng sumakabilang bahay. Di ba? Siya, napalayo na kay Lord. Nag-suffer siya sa kasalanan niya. Akala niya siya lang ang nag-suffer? Hindi. Yung pamilyang iniwan niya, nadamay din. So, analogy lang po yun na it will not only separate you from God, it can harm others also, especially your loved ones. Nadadamay sila sa kasalanang ginagawa mo. And kalaunan, it can damage you permanently. Meron pa bang pag-asa? Meron pang pag-asa. Ang pag-asa, how to deal with it? Repentance. Napakadaling gawin, pero parang hirap na hirap tayong lahat na humingi ng tawad. Repentance is a way to receive forgiveness, mga kapatid. And to become free from sin, you need to repent. Para makuha mo ulit yung freedom mo from sin, you need to repent. And repentance allows you to grow and develop spiritually again.
Kaya nananatili tayo sa ganung kalagayan because hindi pa tayo nagre-repent. And then, isa pang pamamaraan kung paano ka makawala sa kasalanan, how to deal with sin drastically, have an intimate relationship with God. Pag nakadikit ka kay Lord, pag close na close kayo ni Lord, naku mga kapatid, parang hirap na sumingit pa sa'yo ang kasalanan. Kasi pagka yung yung closely knitted ka na kay Lord, wala nang pagsiksikat, wala nang lugar ang kasalanan sa iyo kapag ka-intimate ka kay Lord. Yun ang isang pamamaraan to overcome sin. Kasi your heart is bended towards God. Kaya, hindi na sumasagi sa isip mo na gumawa ka pa ng kasalanan. Ang totoo nga, when your heart is bended towards God, ikaw na mismo ang umiiwas sa kasalanan. Paparating pa lang siya, pinaghahandaan mo na siya. Hindi ko to, isasarado ko pinto ko dito. Kasi your heart is bended towards, kasi close kayo ni Lord. Pagka-close ka sa isang tao, hindi mo gugustuhin na may makasira sa relasyon nyo ng taong yun. Kasi nag-enjoy ka dun sa relationship na yun. And, ang dealing with sin drastically frees you from strongholds. Ano tong mga strongholds na to? Ito yung mga nakasabit sa spiritual life mo. Marami kang mga Parang doon sa extra weight. That extra weighs weight. us down. Oo. Kaya parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. Nandito ka nga, pero nakapikit ka naman. Nakapikit. Nakikita mo sila? Natutulog. Kitang-kita. May ilaw? Oh, what's happening to you? You're supposed to enjoy the presence of God. Why are you not enjoying it? They are feeling. Sabi ni Arnold, na sobrang enjoy ko nga, naging peaceful ako eh. Yun. Kaya Okay nakatulog naman. ako. Yan, di ba? God knows. Tapos, it is mga kapatid, biblical prerequisite po ang dealing with sin. Hindi ba, mga kapatid? And it honors God. Kasi po, pag hindi mo dinidil ang kasalanan, that is rebellion against God. And that is tantamount to dishonoring God. And kapag ka po nagdinidil mo yung kasalanan sa buhay mo drastically, ina-avoid mo ang eternal death. Kasi nagkakaroon ka muli ng panibagong pag-asa na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. So you want to gain power? Deal with the sin in your life, lalong-lalo na, Beb, yung mga kasalanan na nakatago na ikaw lang ang nakakaalam. Kala mo ikaw lang nakakaalam? Kala mo lang yun. May nakakaalam ang Diyos. Ngayon, isa. Tama. Meron pa. Sana sa Webes na lang, parang Webes na lang. Webis ka na lang ba? Oo. Hindi. Kaya yan. Kaya. Sige, kaya daw, kaya. Kaya. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Kayang-kaya ng ating Diyos. Iba na yun. Iba pala to. Teka muna. Hala, nawala na. Ano ba yan? Hala. Diba? Tingnan mo na. Hala, nawala ang lesson mo. Saan na yan? Ay, huwag mong galawin. Nasaan ba? Teka muna. Happy birthday muna. Sige. Batiin muna natin ang mga may birthday. Sister Marie Rada. Brother Dennis Vito. Ang dami. Magka-birthday ang magnanay? Sister Virgie Vito. Wow. Brother Edu Miranda. Sister Ann Sebastian.
Sister Alex Beltran, Sister Wela Madla, Brother Joey Viduya, ang dami, no? Brother Carlos, si Carlos ba si Charles? Serad? Pastor Romy, si Carlos ba si Charles? Si Rad ba? Champ? Carlos Serad. Baka si Champ. Tatay. Tatay. Si Brother Boy? Oh, si Brother Boy pala si Carlos Serad. Happy birthday po. Sister Maybel Mapalad na nasa Romania. Brother Tony Alvaran. And Sister Queenie Sotomango. Ang dami. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday po, mga kapatid. Wala na daw time. Kaya sa Thursday, abangan niyo po sa Thursday yung pangalawa. Gusto niyo yung sasabihin ko na rin sa inyo para kasi Wag na. hindi Sa sasabihin ko Webes yung na. scripture. Okay. Yung scripture. Tsaka sabihin ko rin kung sino yung kasama ko. Okay. Ayaw mo ba? Ayaw ko. Hindi, sige. Oo. Di ba sabi ko ngayon, 44 years. Ano ba yung iko-commit ko? Ano yung pledge ko? Kaya my pledge cannot be broken. Kaya naalala ko yung kanta na yun. Kasi, halimbawa tayo, mga Kristiyano, pwede mo namang ituro. What I'm after sa totoong buhay, yung itinuturo mo, ipamuhay mo. Pwede mo kasing ituro ng ituro, minsan nasa kaisipan lang, pero Kailangan ipamuhay. ipamuhay mo. Kaya sabi ko, ano yung ipe-pledge ko? Tapos, ito yung binigay na lesson. So, tinitignan ko ngayon yung sarili ko na ito ang ipe-pledge ko ngayon 44 years. Kasi pwede ko namang ituro sa aking napag-aralan o sa salita ng Diyos. Pero, ano ba yung talagang ipe-pledge ko? Ito yun. Oo. So, ang napili kong kasama, so kayo rin, ganito na lang, pag-aralan nyo rin na 1 Peter 4:8. Ayan na. So, yun yung aking pledge, yung commitment, not only having a knowledge dun sa pagtuturo sa Word of God, but a deeper relationship with Him regarding the scriptures that Peter shared to all of us. Kasi he is talking to the Christians dito. So, ngayon, kasama ako ngayon na parang ito ngayong ipe-pledge ko. So, ang gusto kong makasama si Minister Jeff sa Webes. 1 Peter 4:8. Sana si Pastor Romy. 3 kami. Pero by God's grace, imamaneho yan ni Ariel Oo. So, kaming 3. Kasi pag binasa nyo, pwede mong sabihin, ano ba talaga ibig sabihin? Sa'yo nito yun. So, pag pinag-aralan ko, kinausap ako ni Lord, may research, tapos ano ba yung ibig sabihin nito? Ba't ito ang pinape-pledge sa akin ni Lord? So, hindi ko namang sasabihin, idadamay ko yung dalawa. Ang ibig ko sabihin, tignan ninyo
kung ano talaga ito. Kasi ako natutuwa sa dalawang ito, namamalas ko sa kanilang buhay na ginagawa nila. Oo, totoo to. Oh, kaya sila napili ko. Pwede ko kasing maituro. Grabe to. Anong pagkakaiba ng love cover sins tsaka cover it up? Kasi sabi doon, love covers multitudes of sin. For so many years, tinatanong ko rin to. Ibig sabihin, overlook ko na lang yung kasalanan nila. So on and so forth. And then, Sa Webes. yan na nga. Kaya, hindi ko naman idadamay yung dalawa. Oo. Pero gusto kong kadamay sila. Oo nga. Webes na nga naman Hindi yun. ito, grabe. Oo, tsaka para hindi maghalo. Ang pinaka-ultimate dyan nando sa verse 11 eh. Alam ko makikita nila. Babasahin nila yung buong letter ng 1 Peter, 2 Peter para makuha nila yung nilalaman nito. Grabe to. Kasi si Peter, dininay niya si Lord pero ipinamalas pa rin yung pag-ibig. Grabe to. So, kaya nga, not only ituturo, pwede turo. Ito ba talagang ipapumuhay mo? So that would be my commitment or pledge. And Yun. also, sinama ko na yung dalawa sa Webes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, yun po mga kapatid, ngayong araw na to, isa muna yung ating talakay. If we want to gain spiritual power para yung ating relationship kay Lord will go deeper, may mga oath or promise or covenant po tayo na kailangang gawin. Ako nga, kasi madaming nagsabi sa akin, magagalitin daw ako. Sino nagsabi niya? Magagalitin. Maano ko yung ma-react. Reactive kasi talaga ako. Napakatagal na panahon nga, na parang lagi akong galit. Parang minsan tuloy, may sasabihin pa lang, ano na naman yan? Nakasinghal na naman. Tapos alam nyo, nitong taon na to, actually gumawa ako talaga ng vow or promise or commitment ko kay Lord. Napansin ko na kapag gumawa ka ng commitment or an oath or a vow or It's promise, between you and God. oo, sa inyo ni Lord, binabantayan mo lagi. Binabantayan mo lagi yung promise mo na yon na matupad mo. So, nakukomit tuloy ikaw na, alam mo yon, nababantayan mo, so naiiwasan mong gawin siya. Alam niyo yun, mga kapatid, minsan talagang nung anniversary talagang sobrang pigil ko. Sabi ko nga, Kuya, siguro naman kahit Kristiyano, magagalit sa inyo sa ginawa niyong yan, di ba? Pero Hindi naman napansin ng mga hindi nga. kapatiran. Medyo, hindi. Wala na doon. Ang sinasabi ko, yung sa akin. Kasi nag-promise ako kay Lord na at humingi rin ako ng tulong kay Lord. Doon sa promise ko na yon, kailangan humingi ako ng tulong kasi kahit pangako mo yan kay Lord, pagka hindi rin ng Diyos ang tumulong sa'yo, mamaya lang doon wala na yon. Humingi rin ako talaga ng tulong kay Lord na mawala yung pagiging reactive ko. So, binabantayan ko rin ngayon yung sarili ko. Kapag merong lalapit, alam mo yon, parang magpe-pray ka agad, di ba? Parang iiwasan mo agad. Proactive. Huwag reactive. Tama. Kailangan sa fellowship yung participation din ng lahat for His glory. Oo. Amen. So nakakatulong po talaga sa atin yung yung ganyan, yung gumagawa ka ng promise mo or commitment mo kay Lord na meron kang gagawin, may gusto kang gawin para sa Kanya kasi siya rin naman ang tutulong sa iyo doon. Tapos, yun nga yung sabi ko sa inyo, ikaw nakikinabang. Di ako rin na nakikinabang ngayon. Hindi na ako laging galit. Oh. Ano sabi mo? Ayan. So abangan nyo naman yung susunod, mga kapatid. Hindi, halimbawa, ako natutuwa rin. Alam ko lahat ng mga kamanggagawa, meron yan. Kaya Oo, abangan nyo meron. hanggang Pasko,
o hanggang sa susunod na taon. Lahat tayo meron Kasi, yan. Oo. naku, matutuwa kayo. At Pero, maririnig nyo rin po yes. yung mga kamanggagawa natin dito. Ano ba yung oath mo? Ano yung commitment mo? Hindi ba sa bagong na ginawa- taon pa yun? Hindi kailangan maghintay ng bagong taon. Okay. Inano na natin ngayon. Ano ba yung oath mo or commitment mo kay Lord na gusto mo i-commit sa Kanya? Na, ayun nga, mga kapatid, Yung iba and then sabi, share. lagi ako nasa prayer meeting sa bahay. Parang ganon, hindi ako malilate. Mga ganon, pwede ba yun? Oo, di ba may mga ganyan tayo? Kaya we see to it na nandun nga tayo. Ano ba yung malilate? Hindi ako... Ay, nako. Matutuwa kay kakausapin kayo ni Lord sa scriptures. Oo. Thank you, Sabi mo, Lord. Lord, ano po ba yun? Tapos biglang sabihin sa iyo, kasi kilala niya tayo eh. O anak, pag-aralan mo to. Tapos magiging salamin mo. Parang alam mo, nag-aaral nga ako, biglang pinaalala yung kanta, Edgar Mortiz pala yun, hindi pala Eddie Peregrina. May version din. Si Marco Sison, wala. Paborito ko rin si Marco Sison. Si ano pa ba yung mga panahon ko? Oo. Oo, yun. So, yun po mga kapatid, ano? Oo. Isa lang ang ibig sabihin yan, Sister Ria, tumatanda ka na. Sino yan? Sister Vicky. Si Sister Vicky, bitahin natin dito. Ano kaya yung kanyang ipapangako kay Lord? Sister Vicky, Alam ko kung anong papangako mo kay Ano, Lord, ano? bubulong ko sa'yo. Ay, alam mo, ganito, si Sister Vicky, sabi niya kung kailan siya nag-edad na, di ba kasama natin siya sa outreach, nagkaroon ako ng pagkakataon. Tsaka nakita ko yung care and concern ni Minister Jerry. Hindi totoo yun. Parang kulang Di, alam na mo- lang na... alam mo si Kasi Sister- si Jerry, kala mo balabag or something, pagka nakakita pala siya ng... Parang kasi hindi na ang layo yung inakyat, nagpahinga doon sa gitna. Parang gusto na niyang buhatin. Mabait pala yung kala natin, no? Sino Hindi mo ba totoo, si Jerry. Yung totoo ng mga... Kala ko Sister Vicky, sabi Hindi, mo. yung... Sister Vicky, mabait? Hindi, mabait yan. Ay, ano ba yung pinag-uusapan natin? Alam nyo, si Sister Vicky, ganyan lang niyang magsalita, pero mabait yun. Pero Sister Vicky, At saka, meron siyang yung concern talo niya rin siya. sa tao. Si Sister Vicky, meron siyang talo. Kanino? Kay Kay Michael. Napatunayan namin yan, ang talo ka kay ang saya. Michael, So, Sister sa tingin Vicky. mo lang, sa kala mo, pero pagka mga gipit, parang mga, merong mga perilous situation o may mga something, caring pala yun. Si Minister Jerry, no? Ano kaya? Palitan ko na lang si Minister Jerry na kasama ko. Sa susunod. Kasi maraming ibabahagi yan tungkol kay Lord na tayo rin naman, ang dami nating mga na tanggal na mga baggages. Oo, kailangan matanggal yung mga stronghold sa atin na pagkakahawak sa atin. Kaya hindi ka makalip, makaangat. Kasi maraming Amen. mga kailangan natin Hindi, yung din imbitahin sa natin atin si sa Sister Vicky. buhay. Oo. Thank you Lord po, mga kapatid. So for our repeat new song of the week, Ano? Salamat po, Panginoon. Hindi mo mabasa pala. Oo. Composed by Sister Bebot Perez. Ayan, magwawakas tayo doon sa awitin. Ayan. God bless you po, mga kapatid. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan.
Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakapay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Sa bagong buhay. Sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Second Timothy 2:2.